Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Taguig Daily Report. Para sa araw na ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat SK Beng. Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, November 12, ating tatalakayin ang mga bagay na dapat ihanda kung may bagyo. Taguig Evacuation Centers, mga dapat gawin pagkatapos ng bagyo at COVID-19 case updates sa lungsod ng Taguig. Tungkol po sa mga bagay na dapat ihanda kung may bagyo, be storm ready. Upang maging ligtas ang lahat ngayong may bagyo, mahalaga na mayroon tayong sapat na kaalaman at maging handa sa lahat ng pagkakataon upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat pamilyang Tagigenyo. Sa panahon ng paglakas ng hangin at ulan dulot ng bagyo, mahalagang ihanda ang buong pamilya sa mga maaaring mangyari sa bawat oras. Maging kalmado lamang at planuhing mabuti ang mga hakbang na gagawin at maging maingat at alerto sa inyong paligid upang maging epektibo at masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Ang pagkakaroon ng mga pangunahing pangangailangan ay isa ding mainam na paraan upang tayo ay maging handa sa oras ng sakuna, katulad ng pag-brownout na isa sa mga karaniwang nangyayari tuwing may malakas na bagyo. Siguraduhing fully charged ang mga gadget at may sapat na baterya para sa inyong flashlight at radyo. Make a kit. Narito ang mga bagay na palagi nating ihanda ngayong may bagyo at maging sa lahat ng pagkakataon. Supply ng pagkain at tubig para sa bawat isang miyembro ng pamilya na abot 3 araw. Radio, cellphone, flashlight, hygiene kit, whistle, first aid kit, documents, matches at cash. Panatilihing nakahanda ang mga ito at alam ng bawat isang miyembro ng pamilya kung saan ito nakalagay. Tungkol naman po sa Taguig Evacuation Centers, nagtalaga ang lokal na pamahalaan ng Taguig ng mga evacuation center sa iba't ibang barangay sa lungsod upang may ligtas na matutuluyan ang mga pamilyang Tagigenyo kung magdeklara ng paglikas dulot ng pagbugso ng bagyong Ulysses. Sa mga kinakailangan lumikas, sumunod lamang at maging kalmado. Ibigay ang buong kooperasyon sa mga otoridad at maging maingat sa bawat pagkilos. Nasa inyong screen ang kompletong listahan ng ating Taguig Evacuation Centers. Tungkol naman po sa mga dapat gawin pagkatapos ng bagyo, sa paglipas ng isang malakas na bagyo, mahalagang tandaan ang mga dapat obserbahan sa loob at labas ng inyong tahanan. Maging mapagmatsyag sa mga nasirang kable ng kuryente, mga puno, maging istruktura na maaaring naapektuhan ng bagyo at umiwas sa mga lugar na may baha. Sa mga kailangang lumusong sa baha na hindi aabot hanggang baywang, siguraduhing nakasuot ng bota upang hindi makakuha ng sakit mula sa maduming tubig na ito. At palaging tandaan na maghugas ng mga kamay. I-check rin ang inyong mga imbak na pagkain kung hindi pa ito sira. Manatiling updated sa mga balita tungkol sa dumaan na bagyo. Sundin ang mga guidelines na ibibigay ng inyong lokal na pamahalaan sa lungsod at pumunta lamang sa ating I Love Taguig FB page para manatiling updated. Tandaan ang mga emergency numbers ng Taguig para sa agarang tulong. Sa Command Center 8789-3200 at Rescue Team 0917-550-3727. Para naman po sa ating COVID cases update, narito ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of November 11, 2020. Nakapagtala ang Taguig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit o SEDSU ng mga sumusunod. 8,971 total confirmed cases, 8,883 total recoveries o 99.17% recovery rate, 66 deaths o 0.73% case fatality rate, 22 active cases at 69,386 PCR test. Patuloy na pinapaalalahanan ang lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ang pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad. Ang siyudad ng Taguig ay patuloy na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ, kaya't ang bawat isa po sa atin ay patuloy na pinapaalalahanan na sumunod sa mga alituntunin ng national at local government.
Ang bawat Tagigenyo ay pinakikiusapan na sumunod po tayo sa lahat ng protocols tulad ng social distancing, pagsusuot ng face mask, pagsusuot ng face shield, paghuhugas ng kamay at paglilinis ng katawan. Dito sa Taguig, patuloy po tayong magtulungan. Dito sa Taguig, patuloy tayong magbayanihan. Maraming salamat po. At salamat sa iyo, SK Beng. Maraming salamat, Doc George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.